Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan, yung ginawa pong hearing ni Bato na naman sa Senado. This time po, ayon daw pong excessive force na ginawa ng mga kapulisan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Quiboloy noon, nung nakaraang buwan. No? Biruin nyo, ginagawa lang ng kapulisan ang kanilang mandato. Pero imbestigahan mo. Nakakahiya po. Tama naman yung ginawa ng pulis. May warrant, pinag-uutos ng korte. Sino ba ang nanakit? Sino ang humadlang sa pagtupad ng mga kapulisan sa pagsilbi ng warrant of arrest? Sino ang humarang at nanakit sa sa trabaho na ginagampanan ng mga kapulisan? Tapos kayo, just to shield your friend na takbuhing Quiboloy, gagawa kayo ng Senate hearing? Nakakababa po ng moral yan sa mga kapulisan. No? Tama naman ang ginawa nila. Ano ang mali? In aid of legislation? Hindi po eh. In aid of Quiboloy, gusto nyong pahiyain ang ating kapulisan. Nakakahiya po ang Senado natin. Lalo na yung mga pro-Duterte at pro-Quiboloy. Nakita nyo yung tatlong gonggong doon? Si Robin, si Bato, si Go. Ginang-up nila ang kapulisan. Kasama pa yung mga kulto ni Quiboloy. Na siya pong nagmamalaki pa doon kasi alam nila, no, si Bato inutil. Hindi niya kayang suplakin yung mga resource person na nagmamalaki pa, no? Sa actually po pinanonood ko yung first part pero hindi ko po nakayanan eh. Dahil sa ano ko po, sa akin pong opinion bababuyin, papahiyain ang ating kapulisan. Ang ginagawa nila, demoralization ng ating mga kapulisan sa pamamagitan ng mga senador na kakampi kay Quiboloy at kay Duterte at katuwang ang mga KOJC members. Pinagsisisigawan yan. Mataas pa yung boses ng babae dun eh. Parang si Morales lang. Pero anong ginawa ni Bato? Inutil. Hindi man lang niya masabing, lower your voice down. Hindi ikaw dito ang chairman. Hindi niya masuplak eh. Kasi alam niya. Tuta lang siya ni Duterte at ni Quiboloy. Nakakapampababoy po mga kababayan. Nakakabanas. Nabiruin mo, umatin talaga doon si PNP Chief Marbil. No? Talagang hindi siya nagpadala lang ng mga general, mga spokesperson. Talagang siya hinarap niya. Kaya saludo kay PNP Chief Marbil eh. Tama yan po para malaman po ng mga kapulisan natin na ang inyong PNP Chief ay nasa likuran ninyo sa paggawa nyo ng tama at pagtupad sa inyong mga tungkulin. Ako, saludo po ako dyan kay PNP Chief Marbil. Hindi niya po tinakbuhan. Kung na-invite man siya, hindi niya tinakbuhan. Diba? Kaya niyang harapin yung mga gago, mga inutil na kulto ni Quiboloy. Ito po, no? Shout out na lang po lahat sa inyo, no? General na lang na shout out, okay? So ito po sa courtesy of UNTV, no? Ipapakita po natin itong video na ito, ulat po ito ng UNTV sa umano'y excessive force sa pagsilbi ng warrant versus Quiboloy inimbestagahan sa Senado. Ito po, para lalo rin kayong mag-high blood. Lalaine, ano-ano na ang mga napag-usapan dyan sa hearing? Kanina sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi umano sila o hindi umano gumamit ng excessive at unnecessary force itong Philippine National Police sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Kingdom Jesus Christ nitong June 10 dahil ayon nga kay Marbil ay gumamit lang umano sila ng sapat na bilang ng pulis dahil itong si Quiboloy at iba pang mga miyembro nila ay high threat individuals at na base na rin sa kanilang intelligence report ay gagamit umano sila ng kanilang mga miyembro o mga sibilyan bilang human shield. Ongoing na ang hearing sa Senado kaugnay ng umano'y paggamit ng Philippine National Police na excessive and unnecessary force sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Quiboloy at yung mga iba pang akusado sa kinakarap nilang mga kaso.
Kasama sa mga humarap sa pagdinig sina PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at mga opisyal na Davao City Police. Ang pagdinig ay isinasagawa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald De La Rosa. Kabilang sa mga dumalo, sina Police PNP Chief General Francisco Marbil, Bureau 11 Regional Director Nicolas Torre III, NTI 11 Director Attorney Arcelito Albao, Napolcom, DOJ, DILG, TSWD, at sa panig naman ng KOJC ay ang kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Tinalakay sa pagdinig ang resolusyon number 1051 na inihain ni Senator Robin Padilla upang malinawan ang issue kung gumamit nga ba ng excessive force ang pulisya sa inilusan nitong operasyon. Nag-ugat ito sa operasyon ng pulis noong June 10, 2024 kung saan sabay-sabay na nilusob ng mga pulis ang tatlong properties ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para isilbi ang arrest warrant ng korte para sa leader ng grupo na si Kibuloy at 5 iba pang kasamahan nito. Magugunitang nagreklamo ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa umano'y overkill na pag-serve ng warrant of arrest mula sa korte ng Davao at Pasig at may 3 pa umanong miyembro na nasaktan sa operasyon. Ayon sa Senate panel, layong resolbahin sa pagdinig in aid of legislation kung nagkaroon ba ng pagmamalabis ang PNP sa pagganap ng kanilang trabaho at kung may nalabag sa karapatang pantao at police procedures. Git naman ni PNP Chief Marbil na ayon sa police procedure ang operasyon ng pulisya sa compound ng KOJC at may prior coordination ito sa mga lokal na otoridad. Sapat lang din umano ang i-deploy nilang bilang ng tauhan dahil sa high threat at malaking impluensya ni Kibuloy sa lugar. May intelligence report din umano sila na gagamit ng mga sibilyan bilang human shield ang kampo ni Kibuloy. Pagtitiyak naman ni General Marbil, nagsagawa rin sila ng sariling investigasyon at nirelieve na nila ang 15 pulis kaugnay sa operasyon. So yan po mga kababayan. Anong in aid of legislation ang makukuha mo dito ba to? Ikaw dati kang PNP chief, dapat alam mo yung procedure na ginawa ng kapulisan na yon, nung time na yon. Nakita nyo naman, base doon sa bidyong nakita natin, sino ang nagmalabis? Sino ang nanakit? Sino ang humaharang sa mga kapulisan para gawin ang kanilang tungkulin nang naaayon sa batas? Nag-water cannon. Sino? Sila. Meron pa sila noon, nakita nyo, aerial view? Meron pa silang sariling fire truck at may isa pang truck na puno ng tangke ng tubig. Di ba? Para lang kayong mga China. Yung Chinang Coast Guard na mahilig mag-water cannon sa ating RORI mission. Di ba? Kayo ba ang nasaktan? Kayo pa ang nagreklamo? Kayo na ang nanakit? Kayo na ang nakasakit? Kayo pa ang nagreklamo? Eh di ba gawang inchik lang yan? Yung sinira, yung yero. Eh kasi tinakpan ninyo eh. Ayaw yung papasukin eh. Ano gagawin ng kapulisan? Di ba? Tapos pagpasok nila, nakita nyo yung mga kababaihan. Sila ang nanakit. Buti nga hindi sila binaril eh. Di ba? Hindi sila sinaktan. Nakita nyo, sila ang nilusob. Wala namang ginawang excessive force ang kapulisan. O tapos yung huling-huli, nakita nyo, they form a human shield. O ano? Di ba they are defiant? They are aiding and abetting a criminal. Tapos kayo pa ang ganang gumawa ng in aid of legislation for these people? Anong human rights violation ang binayolate ng mga pulis? Tanong nyo nga doon sa abogado, may namatay daw. Kasalanan ba ng pulis yun? Ha? Sinaktan ba sila ng pulis? Tinorture ba sila ng pulis? Di ba? Di sana kung meron ng human rights violation, nangunguna na ang CHR na nagreklamo sa pulis. Eh wala po eh. Nakita nyo ang pagiging defiant nitong kulto ni Kibuloy? Bakit hindi lumabas dyan si Kibuloy kung mabuti siyang pastor na sinasabi ninyo? Pakiusapan kayo, huwag nyong gawin yan. Dahil makakasama sa inyo, huwag nyo akong protektahan. I know that my Father in heaven, di umano, ang poprotekta sa akin. Doon na lang kayo, umuwi kayo, magdasal kayo na sana ako ay
tulungan ng ating poong may kapal. Ganun sana, hindi. Hinayaan niya na mag-human shield dyan. Tapos kung masasaktan, sisisihin ng kapulisan? Di ba? Sila ang unang nanakit. Water cannoning, pamamalo. Ano pa? Tapos ikaw, Bato o Robin, you have the audacity to say you in aid of legislation? Anong ginawa niyong in aid of legislation? Kinastigo niyo ang mga kapulisan eh. Ni hindi niyo nga mapagbawalan yung attorney nila na magsisisigaw dun eh. Di ba? Walang respeto sa batas. Kasi ang alam nyo, kayo ang batas. Tapos sasabihin, hindi naman daw nagtatago si Kibuloy, naiinggit lang kayo. Ano kaiinggitan namin kay Kibuloy? Ang dami nga nagdemanda sa kanyang mga minor. Manyakis. Di ba? Bakit hindi nyo ilabas si Kibuloy? Let him defend himself. O samahan nyo na lang bilang mga lawyer niya. Hindi. Gumagawa kayo ng kwento na wala naman sa batas. Sinasabi nyong hindi naman siya nagtatago. Karapatan niya daw. Ha? Eto yan. Oo, may karapatan ka, may freedom ka. Base sa konstitusyon. Pero once na gumawa ka ng pagkakamali, kailangan harapin mo yung mga reklamo sa'yo. Hindi po sinabi sa konstitusyon na magtago ka. Ang sabi, you can have yung Miranda rights. Diba? You have to remain silent. Anything you may say may use against you. If you don't have a lawyer, a public lawyer will be assigned to you. O ganun, diba? Wala naman sinabing, tumakbo ka, magtago ka. Hindi po eh. So therefore, hindi kayo marunong sumunod sa batas. Tapos, ginagawa nyo kaming gago. Sinasabi nyo, hindi naman siya nagtatago sa batas. Ine-exhaust niya lang yung kanyang karapatan. Anong karapatan niya? Hindi naman sinabi sa Constitution nga na pag ikaw ay may nag-akusa sa'yo, nakagawa ka ng mali, takbuhan mo, magtago ka, gumamit ka ng human shield. Di ba? I-defy mo ang batas. Walang ganon. Nasaan ang fairness? Wala po. Kaya nga, hindi ka panipaniwala itong ginawang moro-moro na naman ni Bato. Kaya hindi ko nga pinanood mga kababayan. Nakinig na lang ako balita dito. Eto pa, mga kababayan. Ano lang ang sabi ni PNP Chief Marbil dito po sa balita ng GMA News Online. PNP Chief Marbil urged Kibuloy to surrender, defense police on excessive force allegation. Tama lang. Ako po, nasa panig po ako ni Chief Marbil. Kasi alam niya, sa ganitong bagay, Senator Bato, nakakahiya ka bilang isang former PNP Chief. Lagi mong kinakastigo ang mga kapulisan. Lagi mong pinapababa ang moral ng kapulisan. Hindi ka ba nahihiya niya? Sa bagay, hindi naman siya magiging PNP Chief kung hindi lang kay Duterte. Ang dami niya nalagpasan, mga kababayan. Na-i-vlog na po natin yan. Anong sabi ni PNP Chief dito? PNP Chief Marbil on Monday urged KOJC leader Apollo Kibuloy to surrender to the authorities as he defended the police force from allegation of using excessive force. Overkill nga daw. Anong overkill doon? Tingnan nyo nga, mas marami pa nga kayong bilang kaysa sa mga pulis. Di ba kayo nahihiya? Naintindihan nyo ba yung overkill? Sinabi lang ng inyong poong Duterte, overkill na rin kayo. Di ba? Magpapatupad lang ng mandato base po sa kautusan ng korte by means of arrest warrant. Ayaw nyo? Bakit? Anong pinalamon sa inyo ni Kibuloy? Yung burat niya? Di ba? Marbil made the call on the Senate inquiry on the serving of arrest warrant in KAJC properties last June 10, where Kibuloy followers claim being brutalized and terrorized. Well, coach naman yung mga animal na yan. Sabi po ni Chief Marbil, I assure, as the Chief PNP, we will assure you na isurrender nyo lang si Apollo Kibuloy and the 4 others. Nandito po kami and you will see that we follow the rules. Human rights, we assure you po. Ayan kung may mangyari man kay Kibuloy o dun sa 4, idemanda natin si Marbil. Di ba? Yan, ganyan. Hindi kinakanlong nyo. Therefore, you are aiding and abetting. Dapat kayong kasuhan. This call, yung panawagan ni Chief Marbil, ay ineko rin ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, yung director ng PRO 11, pointing out that the wheels of justice will only start if Kibuloy will submit himself to the jurisdiction of the court. Hindi niya Feeling niya, Diyos siya. Dahil sabi niya, he is the appointed son of God.
Putang inang hihilig sa appointed, sila sari-sarili, makasarili, mga krong-krong. Anong pa ang sabi dito? I would really suggest that Mr. Quiboloy submit himself to the jurisdiction of the court because sooner or later, the long arm of the law will catch up with him. Correct. Ang tanong, meron ba kayong information? Kamusta naman ang intelligence ninyo? Diba? Ito pa ang sabi. Ito talaga tong si De La Rosa. Tingnan nyo paano nila idepensa. But Senator De La Rosa, who presided over the hearing as the chairman of the Senate committee, no, sabi niya, emphasize that it will be unfair daw, for the PMP to require KOJC members to surrender their leaders just to ensure peace. Tingnan ninyo, unfair? Ba to? Unfair? Na manawagan. So therefore, ibig sabihin, unfair din na magbigay ng pabuyang 10 milyon? Tagi 1 milyon doon sa 5? So unfair pala sa mga KOJC. So ibig sabihin, diktahan natin, wag nyong isurrender yung leader nyo. May warrant of arrest yan Wag nyong isurrender. May mga nagdemanda, wag nyong isurrender. Wag nyong ipaharap sa korte. Ganon nyo kung turuan ang mga KOJC members? Ito lang sinasabi ni Bato, unfair daw sa mga KOJC members na isurrender yung kanilang leader just to ensure peace in Davao City? Anong pag-uutak yan, Bato? Diba? You are really protecting Quiboloy and the KOJC. Malaki ba pakinabang mo talaga? Ganyan ba talaga ang mga utak ng mga taga Davao City? Protect the criminals? No wonder, takbuhan kayo ng mga criminals. Diba? Nakakahiya naman ito. Tapos sasabihin niya pa talagang kupal talaga. Kaya dapat hindi nararapat ibalik ito sa Senado. Bayaan nyo si Robing mag-isa doon dahil patapos na yan sa 2028. Even President Duterte walang kontak kay Quiboloy. Hindi alam kung nasaan ngayon. Lahat. Ako mismo, I was trying to keep in touch with Pastor Quiboloy nung lumabas siya yung kanyang warrant. I was trying to contact pero wala po. Maniwala naman kami sa inyo. Mga sinungaling kayo Si Duterte, maniwala kayo, walang alam kung nasaan si Quiboloy? Ano ang sabi niya? Alam ko, pero secret. Bato? Just to justify na wala kayong alam? Sabi mismo ng puon mo, alam ko, pero secret. Nandyan lang yan sa tamayong. Di ba? Bato? Nahuhuli kayo na mga puro kayo sinungaling. Si Rocky sinungaling, ikaw sinungaling, si Aimee sinungaling, si Tamilmil sinungaling. Kala nyo, mabobola nyo pa ang taong bayan? No way. Ito pa sabi niya talagang magngingit-ngit kayo. So, unfair din na gawin nating requirements sa kanila because they are only ordinary members of the church. It is their responsibility as a citizen of the land. Turuan nating maging ehemplo ang bawat miyembro ng ating bansa, ang ating citizen. Hindi porket member ka ng church. Ano ba ang sabi ng church? Gumawa kayo ng tama. Kung ano yung tama. Render to Caesar what is to Caesar. Render to God what is for God. Pinaghahanap ng batas si Quiboloy. Therefore, it is render to Caesar what's for Caesar. Tapos, sasabihin mo, unfair? Inuudyukan mo lang sila na wag maging hindi nila gampanan yung kanilang civic duty to be a good citizen, to show example of goodness to others. Grabe mga kababayan, Tapos sasabihin niya pa, dati ko kayong mga tao, I care about you and I also care about the people of Davao City, lalo na itong mga Yun naman pala. Diba? Bato, if you want a solution for this, ask them to help this government, mostly the police, to locate Quiboloy. Hindi naman end of the world. Pag nahuli si Quiboloy, end of the world na. So mga kababayan niya lang, yung mga taga Davao City. Paano rin yung mga kababayan mong winanglanghiya ni Quiboloy? Mga kababayan mong Davao City na humihingi ng hustisyo na karamihan ay mga minor.
Grabe mga kababayan. This senator is just stupid. Grabe oh. Nakakahiya mga kababayan. Dito makikita na itong senador na ito ay para lang sa Davao City. Para lang kay Quiboloy at kay Duterte. Hindi po para sa sambayan ng Pilipino. Nakakahiya po mga kababayan. Imbis na manawagan na sana ilabas nyo na si Quiboloy para matigil na ito. Hayaan nyo yung hustisya ang magbigay, mag-decide kung siya ay guilty o hindi. Wala po eh. Lalo pa nilang inuudyukan. Lalo niya pang binigyan ng lakas ng loob itong mga KOJC na i-defy ang mga otoridad. Hindi sa naaawa ka sa mga dati mong kasamahan, bato, hindi. Mas pinapaboran mo ang Davao City, si Quiboloy at si Duterte at mga minions niya. Kasi kung baka member ka ng KOJC, di ba may bias ka na? Dapat hindi ka ang humawak niyan eh. Kasi may bias ka eh. Di ba? Taga Davao City ka. Tao ka ni Duterte. Tao ka ni Quiboloy. Bakit kayo ang nagpre-preside? May partiality na kayo. Mga gunggong. Di ba? Nakakahiya mga kababayan. Nakakapag-init ng ulo. Kaya hindi ko po pinanood. Binasa ko na lang ang balita. Kaya ako, sinasaluduhan ko po ang tapang ni PNP Chief Marbil. At least dumating siya doon sa kasi PRO 11 Director General Torre. Sinasaluduhan ko po kayo, sir, mga sir. Dahil hinarap nyo ang KOJC na nagsisisigaw doon, lalo na yung babaeng tarirat na yan. Nakakahiya, oh. Imbis na i-urge mo ba to, na sana pakiusapan mo ang KOJC na huwag nyong harangin ang mga kapulisan kung magpapatupad sila ng kanilang tungkulin. Let them do their job properly. Comply. Hindi. Dito binigyan mo lalo ng lakas ng loob na i-defy nila ang otoridad. Anong klaseng senador ito, mga kababayan? Yan na lang ba palagi? Hearing na lang ng hearing, hearing na lang hearing. Nagbukas na ang second half ng 19th Congress. Wala pa rin kayo sa plenary. Wala man lang kayong binabalangkas na batas. Yan na lang bang makikita natin at the end of the year, SP Escudero? Ano yung sabi mong tatapusin nyo yung 6 na LEDAC bills? Walang nangyayari. Agosto na. Mamaya budget hearing na naman yan. Ayan na lang, wala na po talaga. Wala. Kaya this Senate, this 19th Congress, they are just an imbecile. Sorry naman. No? Ito pa mga kababayan ha. Ito, lalo kayong magngingit-ngit dito. Hindi ko napakita yung video. Dito na lang sa Malaya Business Light, mga kababayan, ha? Ito, sabi ni Bato, PNP Chief sinabi niya kay PNP Chief, let Sara choose her police escorts. Kita nyo? Paano nila pinoprotektahan yung kanilang Dabawenyo na spoiled brat na malditang prinsesang Tamilmil na Vice President? Nakikiusap pa siya. Ito ang sabi dito, De La Rosa yesterday appealed. O di ba? Nakikiusap, umaapila kay Chief PNP Marbil to allow Vice President Sara Duterte to choose her police security escorts. Kasi daw tinanggal yung mga dati niyang pulis na taga Davao. Di ba para naman gusto mo taga Davao na lang para pag gumawa ka ng mali, para kung anong gusto mong pagawa sa kanila, gagawin nila. Grabe mga kababayan, gusto nila maging tuta nila yung pulis. Para kung ano man yung gawin ng pulis, para sa kanila gagawin. De La Rosa made the appeal during the hearing of the committee kahapon. Said the 31 police escorts assigned now to Duterte was not chosen by the... ano ngayon? Anong masama doon? Meron naman at least binigyan pa ng 31. He said he was asking on behalf of Duterte. Kita nyo? Sabi ko sa inyo, ito lang po yung patunay na itong si Bato, si Go, si Padilla ay para sa Duterte. Senador para lamang sa Duterte. On behalf of Duterte as an ordinary citizen and not as a chairman of the... Come on, Bato. Come on.
Hindi mo nga masasabi yan pag ordinary citizen ka lang eh. You don't have the rights to say that. Dapat ang igalang nyo, ang igalang mo ay yung desisyon ng kapulisan. Kaya nga pinalitan para hindi maging tuta, hindi sunod-sunuran ng husto. Hindi madidiktahan na gumawa ng mali. He noted Duterte's complaint. Diba, nag-complain kaya pala kinausap, sabi ni Duterte, si malditang prinsesa, na after nung nakakausapin niya si Bato at si Go. O ayan na po yun. Kasi alam niya, nag-file ng resolution si Robin. That she does not know the police escort who remain assigned to her. And she does not feel comfortable with them. O tingnan nyo kung gaano siya ka-spoiled talaga, mga kababayan. Maybe her security can be the cops from Davao City. Oh, bakit sa Davao City? Kasi magaling magdoktor. Magaling gumawa ng mali. Who had been long with them, that she's comfortable with, can we provide her that? Naku, hindi po pwede. Hindi pwede. Kung ako kay Marbil, no. Bahala siya. Diba? Decision namin to. It is just your privilege. Kaso sabi ni Marbil, of course, Your Honor, our chairperson. Tingnan mo, nag-give in si Marbil. Wala baka babatikusin na naman siya. Akala ko ba, makakapagtrabaho maski na walang security ba to? Ha? Yung pala ang sinabi sa'yo ni Sara Duterte. Ha? Nakita nyo kung gaano ka-spoiled brat? Si Tamilmil. Ginamit niya ang Senado. O sino ang mangga ngayon? Sino ang mangga? Manggagamit. Kita nyo? Takot pala. Tapos sasabihin sa letter, kaya kong magtrabaho maski na walang security. Tapos nag-iiyak kay Bato at Go. Kita nyo? Diba? Sabi niya yan kakausapin ko si Bato at si Go after ng SONA. Ayun. Sinabi siguro, isa sa usapan nila, ipabalik nyo yung mga bodyguard ko from Davao City. Hindi ko kilala yung mga bago kong pulis. Natatakot ako. Baka ko anong gawin sa akin sa pamilya ko. Ang daming MPA. Inatakot na takot pala. Tapos nagsabi ng, kaya kong magtrabaho maski na walang escort o security. Tapos, alam naman nila, natuta si Bato ng mga Duterte, yung pinakiusap. Nakita nyo? Kung gaano kasalaula itong mga senador ng Duterte. Sa tingin nyo, nararapat pa silang maging senador? They are pawns of Dutertes and Kibuloy. Hindi po sila nagsenador para sa bayan. Diba? Nandyan sila, Kita nyo kung gaano nila babuyin ang pera ng bayan, paano sila paglaruan ni Sara Duterte. Hindi mapaliwanag kung ano ang ginawa sa Germany. Basta personal trip lang daw. Kasi merong medical ang aking mother. Yung pala makita mo, nakipag-meeting sa Maisog na isang destabilization group ng kanilang pamilya. Eto pa, meron pa siyang insinuation si Bato. May allegation pa siya. Ha? The same din, no? Doon sa nila kahapon. Sabi ng GMA News Online, Bato de la Rosa worried over alleged tapping of his phone. Really? Nakapagbigay ka ng patunay, Bato, na tinatap ng mga otoridad ang cellphone mo? Nasaan? Di sana nagngaw-ngaw ka na. Di ba, bakit dyan mo lang ilabas sa hearing? Ha? Ayan that he was worried on as his phone was being tapped for a few months. Really? Sino ang nag-tap? Bakit hindi ka nagsumbong sa otoridad? Di ba? Quote, if you are worried about that your phone is being tapped or monitored, I am also worried with my cell phone. I've been a police officer. I know my phone is being tapped right now. Ganon? Di pahuli mo na. Illegal yan. I am very sure of that. Kasi bakit niya nasabi yan? Kasi meron pong taga KOJC na nagsabi niyan. Ha? Ito yung legal counsel ng KOJC na si Israelito Torion said his raised concern before the committee that their phones are being listened to.
There must be court orders for the installation of listening devices. We have reasons to believe that even our I love you, yan, blah, 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 blah. Nakigaya rin si Bato. Nakita nyo kung paano niya kampihan ang KOJC ni Kibuloy? Di ba? Right away. Si Bato, sakay ng sakay, hindi nag-iisip. Biruin nyo, tinatap pala yung phone niya, ba't hindi ka nagsumbong sa otoridad? Sabi niya, for few months daw. Ang galing gumawa ng kwento para lalong pamamasain, ano yun? Gawing masama ang ating gobyerno. Sino nagtatap ng phone mo ba to? Ba't hindi ka nagreklamo? Oh? Ilang buwan na pala. Ginaya mo lang yung KJC. Nasaan ang patunay na nakatap ang phone nila? Paano nyo nalaman? Baka gawa-gawa nyo lang yan. Kasi mga paranoid na kayo. Para lang masira nyo ang gobyernong ito. Di ba? Binaboy po ninyo ang kapulisan sa inyong hearing. Mga walang hiya kayong mga minions ng Duterte at Kibuloy. Mahiya naman po kayo. Hindi na po kapanipaniwala tuwing may hearing si Bato, hindi po kapanipaniwala eh. No? Kasi hindi niya nga makontrol yung kanyang mga resource person na magsisisigaw. Kinokontrol siya. Paano mo paniniwalaan niya na naging PNP chief? And you always chastise the police? Naku po, mga kababayan, kayo mga kapulisan dyan, hindi ba kayo dyan kay Bato? Naakala nyo matapang yung pala alagad lang ng Duterte at Kibuloy? Grabe. Ito naman si Chief Marbil bumigay. Ibabalik daw yung mga Davao. Bakit gustong-gusto nyo? Ha? Anong meron dun sa mga pulis na loyal kay Duterte? Alam nyo na. Di ba? Hindi daw ako komportable kasi mga bagay. Paranoid Paranoid kasi nagtapang-tapangan. O ngayon paranoid ka. Gago. Tapos gagamitin mo ang kaba ng bayan para sa kapritsyo mo. Baka magpapadagdag pa yan, mga kababayan. Ang kapal talaga ng mukha. No? Kapal na ng mukha, kapal pa ng katawan. Ang lakas gumastos ng pera. Kaya tandaan nyo, mga kababayan, sa 2025, lahat ng i-endorso ng Duterte, no? Yung mga kandidato ng mga Duterte, inidoro nyo na yan. Ayan, no? Tingnan ninyo. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. Don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.